Yun ang mga insan, magandang araw sa ating lahat. Welcome back dito sa ating channel. Ako ang inyong lingkod, Reaction Insan. At eto na nga mga insan, pag-usapan natin ngayong araw ang napipintong impeachment ni BBM dahil meron pong isang congressman at isa rin siyang abogado na nag-file di umano ng impeachment complaint laban kay President Bongbong Marcos. Ang tanong, ito ba'y may katotohanan? Ito ba'y uusad? At ito ba'y susuportahan ng mga kongresista diyan sa Kongreso? Gayong majority diyan gustong-gusto i-impeach si VP Sara Duterte. At alam naman natin kung sino-sino sila na nagsasama-sama ngayon para pabagsakin lang ang isang tao. Bahala nang malugmok tayo sa kahirapan basta ayaw nila sa mga Duterte. Yun lang ang gusto nila Ayaw nila ng kaunlaran, ayaw nila ng kapayapaan, gusto nila ng kaguluhan. Bahala na. Basta lang matanggal sa pwesto si VP Sara Duterte. Yun lang habol nila mga insan, tanggalin ang mga Duterte at hindi ayusin ang bansa at paunlarin. Ang lupit daw mga to, no? Sana umusad kasi siyempre kung ito may katotohanan na meron na file ng impeachment, naglakas ng loob na mag-file ng impeachment complaint, sana matuloy din ito at tutukan, di ba? Hindi yung selective lang din sila. Si VP Sara lang kung tutusin, malaki din ang confidential neto ni President Bongbong. Tapos hindi pa diyan, meron pa siya yung anomalyang yung budget na pinirmahan niya na doon talaga lumobo yung corruption dahil doon sa flood control na yon, yung mga insertion na ginawa nila nung pondo nila nung 2025. So ito na mga insan, simulan na natin to. At para mabigyan natin ng ating comment at reaction, panoorin natin to mga insan. Nahaharap sa unang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Inendorso ito ni Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay. At para nga sa detalye, may express report si Marian Enriquez. Marian, ano bang grounds ng impeachment complaint na inihain nga laban kay PBBM? Yes, Nikki, pasado alas 9 nga ngayong umaga nang maghain ng impeachment complaint ang abogadong si Attorney Andre De Jesus. Kasama niya si House Deputy Minority Leader at Pusong Pinoy Party List Representative Journey Jet Nisay na nag-endorso ng reklamo sa Office of the Secretary General. Ito ang kauna-unahang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos. Tinanggap ito mismo ni Hindi, pangalawa na nga sana yan. Totoo kung tinanggap yung sa kabataan party list youth party list pala yung kay sa ano ni Duterte. Kaso tinanggal pa nga, di ba, nanalo. Pinagtaksilan umano ni PBBM ang tiwala ng publiko sa pagpapahintulot nito na isuko o arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte para dalhin sa International Criminal Court at kabiguang idito ang unprogrammed appropriations sa General Appropriations Bill. Matatandang nag-rule ang Korte Suprema na labag sa saligang batas ang unprogrammed appropriation. Nagkataon din sa reklamo na nag-commit si PBBM ng graft and corruption dahil umano sa pagbenepisyo sa kickbacks at ghost projects. Pinutuloy ni Andres na sa impeachment complaint ang pagiging unfit to serve bilang Pangulo ni PBBM dahil sa issue ng umano'y drug addiction nito. Pinuurin daw ni PBBM ang Independent Commission for Infrastructure o ICI para umano protektahan ang kanyang mga kaalyado. Yan muna ang latest. Dito sa kamera, balik tayo, Nikki. Pero naka-break ang session ngayon, no? So ano bang mangyayari sa complaint? Actually ngayon, Nikki, kinumpirma nga mismo ni Secretary Sheloy Garafil na natanggap niya na mismo yung impeachment complaint at malam mo naman na nagkaroon ng pagbabago kumbaga doon sa Supreme Court matapos nga nilang i-rule yung nangyaring impeachment complaint na una kay Vice President Duterte. So kailangan pa natin kumpirmahin paano uusad itong panibago o yung kaunahang impeachment complaint laban nga kay PBBM matapos nga itong ruling ng Korte Suprema. Kasi kailangan mag-convene ang House Committee on Rules, House at Committee on Justice para nga pag-usapan dahil kailangan nilang baguhin yung rules sa impeachment complaint or procedures ng impeachment dito sa Kamara. Nikki. Okay? Yan muna ang express report ni Marian Enriquez. Mahirap yan mga insan, no? Sabay na, kung nagkataon, sabay na merong impeachment yung dalawang mataas na leader ng ating bansa, yung presidente at vice president. So,
paano yan pag sabay sila na alis? Halimbawa lang, di ba? Sabay silang na-impeach talaga. Sino yung papalit? Hindi ko kasi kabisado yan, pero sabi nila, di ba? Parang yung papalit ata, yung Senate President ata. Ay, nako, instant presidente na pala si Tito Soto niyan. Siya yung Senate President, di ba mga insan? Ayos din Pero ito syempre dahil maraming kaalyado yan si BBM, wala yan, di rin matutuloy yan. Baka ma-pressure din yung dalawang naghain ng impeachment complaint na yan Baka hindi rin nilang ituloy yan mga insan di ba? Pero ako sa kanila, total naglakas loob na rin naman sila nagpasa ng impeachment complaint na yan. Tutuhanin na nila, pakita na nila sa taong bayan na desidido sila na magkaroon talaga ng pagbabago at papanagutin si BBM sa mga ginawa niya na pagtalikod dito sa ating bayan. Ano yun? Betrayal of public trust, ika nga, di ba? Mga insan. At sa mga hindi rin may paliwanag na korupsyon. Siyempre, sinasabi ng iba, ano naman ang alam ng presidente? Pinirmahan niya nga lang. Di, malaki ang alam niya. Dahil pinirmahan niya nga yung budget Di ba? May mga insertion doon, pero hindi niya binito. Di ba? Pero naalala ko yung komento dyan sa mga insan Di ba? Sinabi kasi nagsabi si BP Sara sa isang interview na malaki ang pananagutan ni President Bongbong Marcos dyan sa corruption dahil nga siya ang pumirma nung pondo na yan, nung sagaa. May nagkomento, bakit yung CPPRRD daw noon, si Digong Duterte, siya din ang presidente, pinirmahan din naman siya, tapos doon din nagmula yung may corruption din daw. 'Di ba? Siyempre, budget 'yun ng mga ng gobyerno So hindi niya ba pipirmahan 'yun? Malay niya ba kung saan gagamitin yung pera? At saka wala namang insertion doon. 'Di ba? Kaya pinirmahan niya 'yun kasi legal na budget 'yun. Hindi mo pwedeng hindi mo bigyan ng budget yung gobyerno, 'di ba? Diyan kasi kay BBM mayroong insertion. Doon pa lang at may blanco pa nga, 'di ba? Pinuna pa nga ni Digong Duterte yun na may blanco, pero pinirmahan pa rin nila. So ibig sabihin, may pananagutan talaga siya dahil nga nakita niya na mayroong problema, pumirma siya. Yun yung kaibahan nung sa kanilang dalawa. Sa bagay, inis yun kay anti-Duterte kasi kaya ganun yung komento niya, ganun yung pag-iisip niya. So balik tayo dun sa issue. Ito, dun sa first impeachment complaint laban kay BBM, tingin ko rito, baka malabong umusad. Kasi siyempre nga, dahil na sinabi ko, marami ang kaalyado ni Bongbong Marcos. At ang target lang talaga nila, si BP Sara Duterte. Mas tingin ko nga, mas mauuna pa na magkaroon ng hearing sa impeachment complaint ni BP Sara Duterte kaysa dito sa impeachment ni Bongbong Marcos. Alam naman natin kung gaano ka walang iya ang mga politiko natin dito sa Pilipinas ngayon Diba? Nung talagang sino na yung pag-iinitan nila, doon na sila. Kahit sila yung may kasalanan, pilit nilang nilinisin yung sarili nila. Piling mga walang malinis kami, malinis ang konsensya namin. Pero hindi sila papayag. Sige nga, kung talaga malinis ang konsensya nyo, tumayo ka nga dyan sa gitna ng ulan, patama ka sa kidlat, pag di ka tinamaan, malinis ang konsensya mo. So yun lang mga insan, maraming salamat sa inyong panonood at ingat po kayo palagi. Paalam po.